May nag-message sa atin mga kababayan. Nag-comment actually doon sa isang video natin. Ayan o. Si Eugene Gonzalez. Ito dapat topic mo, Dante Barona. Hehehe. Referring to the news mga kababayan na naipublish sa mga national dailies including Abante News tonight na pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose. Ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado kahapon mula sa Los Angeles County Coroner. Ito siya, na-report din ng Billionaire News Channel. Diyan, sabi dito sa report ng Abante, Paulo Tantoco pumanaw sa coke overdose. Sabi sa report, ito yung may-ari mga kababayan ng Rostans Mall. Diyan sa Maynila. Ngayon, alam ko kung ano ang motibo ninyo, kung bakit gusto ninyong i-discuss ko ito. Kasi ito yung topic ni Maharlika noon pa na inuugnay si First Lady Lisa Marcos na sabi sa mga aligasyon, magkasama na gumagamit ng coke sa isang hotel at nakulong pa daw yung ating First Lady, si Lisa Marcos, tinago lang daw. Yan yung mga chismis mga kababayan, pinapakalat ni Maharlika at ng mga DDS. Alam namin yung motibo ninyo. Kung may ebidensya kayo na kasama, ilabas ninyo yung video. Di ba? Mahilig kayo sa mga AI-generated videos and pictures. Baka may may picture na magkasama. Bakit hindi ninyo ilabas? Wala man kayong mailabas kahit AI. Ang nilabas ninyong AI picture, yung pagpaawa na butot balat na si Digong, pero kinontra ni Sara Duterte mismo. Butot balat na niya, pero hindi naman yan ganyan, na naka-bedridden na sa ospital. Walang maniwala po sa inyo kasi sabi nga dito sa amin, sunado na ang kasinungalingan ninyo. Maglabas kayo ng ebidensya, hindi yung puro kayo kwento. Kay Maharlika pa kayo maniniwala na napakasinungaling noon. Ano na yung mga expose niya ng puting ahas sa Palasyo Malacanang, nangyari yung mga expose niya. Di ba lahat, bukya? Huwag kami, kumbaga, pagkakilala sila, limbawa, hindi nang hulugan na magkakilala o sabihin pa magkaibigan. Ang pagkakasala ng isang kaibigan, kahit pa nga mag-ama, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama or kasalanan ng ama yung kasalanan ng anak. Biblical siya po or kasalanan ng kapatid, kasalanan din ng kanyang kapatid or lalo na sa magkaibigan. Hindi ko mo magkaibigan, yung isa gumagamit ng coke, halimbawa pa, yung isa naman gumagamit din. Hindi laging ganon. Di ba? Lalo kung politiko ka or asawa ng politiko. Ang politiko at asawa ng politiko, mga kababayan, karamihan dyan, talagang lapitin ng mga tao, lalo ng mga negosyante. Magpapapicture-picture, etc. And dito, sabihin pa magkaibigan sila. Dahil ba magkaibigan, parehas na gagamit ng coke. Di ba? Ngayon, kung yan ang paniwala ninyo, lagi ninyong inuugnay yung First Lady dito sa pagkamatay na gusto ninyong insinuate, sabay na nagamit, maglabas kayo ng video. Kasi ang burden of proof nandun sa in legal parlance. Ang burden of proof nandun sa accuser. Akusa kayo ng akusa, wala man kayong ebidensya. Maglabas kayo ng ebidensya. Tama po, mga kababayan. So, nagpipies na naman mga kababayan ngayon, yung mga DDS. O, kita mo na niya, tama yung kwento. Talagang nagamit. Hindi ko mo nagamit yung isang tao at na-overdose na matay. Complicit na yung kanyang kaibigan. Hindi ganun po. Ito, ibigay ko muna sa inyo yung kwento ng Abante News. Pumanaw umano ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, 44 anyos dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles County Coroner. Batay sa findings ng Deputy Medical Examiner na inilabas noong Hulyo 9, cocaine effects ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco at itinuturing itong accidental drug overdose. Nabanggit na din umano na may probable na sakit sa puso ang biktima.
Naganap ang insidente sa Hilton Hotel sa Beverly Hills, California noong Marso 8, 2025 kung saan siya idiniklarang nasawi. Nasa Estados Unidos umano siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos na dumalo sa Manila International Film Festival na ginanap mula Marso 4 hanggang 7 sa Beverly Hills. Yan ang rason po kaya iniuugnay si First Lady kasi parte ng entourage. Hindi ko mo parte ng entourage na yung kasama nagagamit ng cocaine. Yung First Lady nagagamit na rin ng cocaine, pati yung Pangulo. Yan kasi yung linya ng mga propaganda po ng mga DDS para isupport po ang kanilang akusasyon na ang ating Pangulo bangag, ngiwi, butod. Lagi silang sumisigaw na ganon. Pagkatapos, hair follicle daw. Yung ating Pangulo, nagpa-drug test na po noong kampanya, negative. Ang nag-announce mismo, si Vic Rodriguez. Ngayon, nang matanggal si Vic Rodriguez, bumaliktad. Ganon na rin yung panawagan. Ano, to? Malabo po. Kung sa pag-ugali man lang po, baka yung amo ninyo ang... Di ba? Si Digong po, inamin niya. May mga admission si, para daw siya laging gising, tumitira siya ng damo. Tapos yung fentanyl, mga kababayan. Kaya nga gano'n ang kanilang mga ugali. Pero yung ating Pangulo at si First Lady Lisa Marcos, nakitaan ninyo ng mga behavior na may pagkabangag? Walang gano'n na behavior po. Kasi pag ikaw ay bangag, nagmamanifest yan sa iyong mga galaw, yung pagsasalita, violente ka kung magsalita, at confused ang pag-iisip, bangga. Ganon, mga kababayan, ang bangag. Walang ganon na manifestations po sa pamilya ng mga Marcoses. Isinigawa naman sa parehong hotel noong Marso 7 ang MIFF Tribute Gala, isang araw bago siya bawian ng buhay. Hawak ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon sa kaso at naiuwi na rin sa Pilipinas ang kanyang mga labi. Si Tantoco ay kabilang sa prominenteng pamilyang nagmamay-ari ng Rostan's retail chain sa Pilipinas, asawa ni Dina Arroyo at may 3 anak. So yun ang kwento na siguradong pagpipistahan mga kababayan ng mga DDS. In fact ngayon, pinagpipistahan na nga po yung mga followers ni Marlica. Bumanat na naman po. Nagpipista ngayon sa pag-atake kasi gustong-gusto nila na iniuugnay si Lisa Marcos. Maglabas muna kayo ng video at ng picture na magkasama yung dalawa na tumitira. Di ba? Lahat kayo kwento eh.